Hi buds! Kapag nasa Taipei, kayang-kaya nyo mag-enjoy kahit on a budget. In this video, mag-share ako ng tips kung magkano ba dapat ang dalahin nyo para sa Taipei travel ninyo. Itong budget na to is perfect for couples or small families. Pero pwede nyo rin to i-extend sa larger families ninyo. I-breakdown ko ang gastusin per day at per person so that you can scale this to your families. In this video, I will share tips on transportation, food, at syempre mga souvenirs. At syempre, dadagdagan din natin yan ng mga extra gastusin nyo pag dumating kayo sa Taipei. Unang tip para sa budget-friendly travel sa Taipei is gumamit kayo ng EasyCard. So, ang EasyCard, magagamit nyo to sa mga buses and sa MRT. For the MRT, mura at convenient ang MRT nila at maluwag ang MRT nila. Usually, ang cost ng MRT ride is around 20 to 65 NTD per ride. Pero syempre, it depends pa rin kung mas malayo or mas marami kang transfer na gagawin. And then, for the bus, it's around 15 NTD per ride. Syempre, tataas to pag mas malayo ang distance na pupuntahan nyo. Mas efficient to kaysa Uber or sa mga taxi, no? Pro tip lang guys, gumamit kayo ng City Mapper app and Google Maps pag gusto nyo mag-navigate. Isa sa mga best parts ng Taipei travel is ang food. Marami kang options kung tight ang budget mo. Una, huwag palampasin ang mga night markets tulad ng Shirlin Night Market and Rauhe. And syempre meron ding Ximending. So ang mga street food nila karaniwang 50 to 150 NTD per snack. Makakatikim ka na ng mga famous street food like Xiaolong Pao, Stinky Tofu, Scallion Pancake, and syempre mga bubble teas. Kung gusto nyo naman ng mga sit-down meal or yung mga local restaurants, no? And halimbawa gusto nyo ng mga rice bowls, beef noodles, it usually costs around 150 to 300 NTD. And syempre, ang pinaka-budget option natin sa lahat is ang 7-Eleven at Family Mart. So, usually ang food nila 60 to 100 NTD. Para sa mga souvenirs, maraming affordables na souvenir. Tulad ng mga na-mention ko sa video, pwede kayo pumunta sa mga Mr. Ho, which is nasa Ximending. Usually may mga deals sila like 3 for 250, tapos minsan naman it's buy one take one, no? Pwede ka rin pumunta sa mga grocery shops, no? Ang famous na grocery nila is yung Carrefour. So maraming choices dito and napakamura ng mga souvenirs nila. So mga keychains and mga magnets, it's around 20 to 50 NTD. Pwede nyo rin itry yung pineapple cakes, which is around 100 NTD. Let's go to other budget tips like your eSIM or your pocket Wi-Fi. So you can book via Klook. So yung nakuha kong eSIM, it's around 500 pesos lang. Good for 4 days na. Pero syempre kung mas marami kayo, syempre mas lalaki siya. So pwede rin kayo mag-book ng pocket Wi-Fi. So let's estimate around 300 to 500 NTD for a 5 to 7 day trip, no? For other expenses like attractions. So let's say pupunta kayo sa Taipei 101 Observatory. Then definitely tataas ang expenses nyo. Let's put it around 500 to 700 NTD. And be mindful pala guys kasi usually mga nakikita ko nag-withdraw sila from Philippine na debit card and then wini-withdraw nila sa Taipei, no? So usually may mga expenses, may mga fees na kasama dito. So check with your bank kung meron ba talagang fees yun, no? And then also be careful pag nagbabayad kayo sa mga, kunyari nag-grocery kayo and nagbayad kayo using card. Usually may mga fees din yun. So always check with your local bank. And pro tip lang guys, magdala kayo ng extra cash, no? So in summary, for budget, this is the daily expense per person. For transportation, we have 100 to 150 NTD per person per day. For food, we have 300 to 500 NTD per person. And then of course, may souvenir tayo. Mag-alat tayo ng mga 100 to 200 NTD per day for small items. So in total, ang safe budget would be around 500 to 850 NTD per day per person. For essentials lang to. So for a small family of 4, magdala kayo ng mga 2,000 to 3,400 NTD per day per person. And remember, may mga optionals tayo. Kasi in-expect ko na book nyo na siya in advance or hindi nyo siya gagawin. Tulad ng SIM card, attractions, and syempre yung mga big purchase shopping tulad ng mga rubber shoes, mga ganun. Ang last tip ko is always bring extra money dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. And that's it guys. If you like this video, click nyo na may like dyan and mag-subscribe kayo.
And huwag mahiya mag-comment if may mga tanong kayo. And pakishare na rin tong video. Thank you so much.